Naku po, anumang oras mga tol maghanda, yan ang ayon dito sa title ng ating panonoorin ngayon mga kapatid. Sabi rito sa report, no, Russia issued a grave warning claiming Europe is now closer than ever to the outbreak of World War III. Naku po, citing Hungarian media reports, Moscow alleged Kiev may stage false flag sabotage in Poland or Romania using captured Russian drones to drag NATO into direct war. No, Russian MFA spokesperson Maria Zakharov warned ito basahin natin warned of deliberate disinformation campaigns aimed at triggering escalation. Tensions are already rising after alleged airspace violations over Estonia and Poland, mga kapatid, no? So anumang oras ay maaring sumiklab ang digmaang pandaigdigan, no? Ikatlo mga tol, no? Yan ang babala na ating panonoorin ngayon at syempre bibigyan natin to ng reaction and commentary mula rito sa Times of India dahil ang ating panahon ngayon mga tol, kung pagbabasehan natin ang mga nakasulat sa banal na aklat, syempre, kung hindi ka naniniwala sa Bible, mga tol, wala tayong pagtatalunan dyan Pero sa mga naniniwala lang, ang ating panahon ngayon nandoon na sa mga wakas ng lupa kung tawagin nga yan sa Biblia. Nalalapit na mga tol sa panahon na malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus. So etong mga nangyayari ba ngayon sa ating kasalukuyan, yung mga kahirapan, ang mga tao ay nagiging gahaman sa salapi, mga bansang naglalaban-laban, ito ba'y nangangahulugan na talagang malapit na? Pero wag natin pag-usapan muna yon mga tol. Ang pag-uusapan natin is etong laman ng balitang ito mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Wag na natin patagalin pa mga kapatid. Panoorin na natin itong video na to mula rito sa Times of India. Yan World War III, Russia issues biggest warning yet to Europe, no? May question mark yan. So nag-issue ba ang Russia ng malaking babala dito sa Europe? Europa. Russia warns World War III could begin in Eastern Europe. So doon daw magsisimula sa Eastern Europe o maaring doon magsimula ang tinatawag nga na World War III o yung ikatlong laban ng pandaigdigan. Yung una at saka pangalawang laban ng pandaigdigan, nakita naman natin kung ano naging impact nun sa buong mundo. Pero wala yon mga tol. Kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon na mas na-develop na ng sangkatauhan ang teknolohiya. Diba? Iba na ang teknolohiya ngayon mga tol. Kung dati sundalo sa sundalo nagsusuguran, dito iba na. May mga unmanned drone na, meron ng mga ginagamit na ganun. Actually, yung ibang bansa nga mga tol talagang mas high-tech pa yung ginagamit nila. Stage sabotage. Moscow warns of Ukrainian trap. Sabing ganon? Trap for NATO. Sabing ganon. Stage sabotage daw. Russia warns Europe may be on the brink of World War III following recent tensions. Kasi nga, di ba nagrereklamo yung Poland, Estonia, kasi nga yung drone ng Russia at saka fighter jets ng Russia is pumapasok daw doon sa kanilang airspace. Yung tension ngayon Russian Foreign Ministry said Kiev could stage false flag attacks in Poland or Romania. Sabing ganon. Moscow claims such sabotage would aim to frame Moscow and drag NATO into potential war. Sasabotahe sila para maglaban.
FM spokesperson Maria Zakharova cited reports by Hungarian media as she issued the warning. So may mga natanggap siyang ulat. Hungarian media reported plans to use captured Russian drones to shift blame onto Russia. So gagamitin daw yung plano yung mga nahuling Russian drones para sisihin ang Russia. May baling sa kanilang sisi. Zakharova asserted that Europe has never been closer to a global conflict than today. Ako, ayan na, malapit na. Pandaigdigan to. Kasi pag sinimulan niya ng isang bansa, 'di ba? Palaki ng palaki. Actually matagal na naman may nagegere, pero pag eto kasi sumama na NATO, maraming mga bansang nakaano diyan, nakabahagi diyan, mas malaki talaga. Zakharova called out disinformation campaigns designed to provoke NATO into direct war. Kumbaga parang sinasabotahe para magkaroon na ng mas matinding labanan, ginagamit na kung ano man yung ginagamit nila para i-provoke daw yung NATO. No? I-provoke yung NATO. Kasi yung NATO nga mga tol, binubuo yan ng maraming bansa eh. Ngayon ang naglalaban, etong Russia at saka Ukraine. Pero pag sumali na yung NATO mga tol, maraming mga bansa yan. Diba? Talagang pang malawakang labanan na yan. Last week, Estonia and Poland accused Russia of violating their airspace, heightening fears. Nagbabala na nga yung Poland eh. Sabi niya dun sa sabi dun sa Russia, you have been warned. Estonia's foreign minister says MiG-31 jets penetrated deep into Estonian territory. Yung MiG-31 jets na yan ay sa Russia yan. Poland also claimed, ito pa yung Poland din, also claimed to have shot down suspected Russian drones crossing into Polish skies. Airspace ng Poland. Ito yung video na yan kung saan nagbabala yung etong na to. Sabi rito, Poland's Deputy Prime Minister issued a chilling warning to Russia amid the tension. Ito napanood ko na yan hindi lang natin nabigyan ng reaction video no. Pero napanood ko na yan kung saan nga nagbabala itong Poland's Deputy Prime Minister. Minsan kasi nanonood ako ng mga balita pero yung iba hindi ko na binibigyan ng reaction video I have only one request to the Russian government. Eto na. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. Huwag kayong pupunta rito para magreklamo. Kung sakasakali daw sa susunod, na may pumasok na Russian drones o kung ano man, sinasadya man yan o hindi, pababagsakin nila at huwag kayong pupunta rito para magreklamo. You have been warned. You have been warned. Yun yung sinabi ko kanina. Diba? Nagbabala yung Poland dito sa Russia. You have been warned. Diba? Ito napanood ko na ito Hindi ko lang siya binigyan ng reaction video Thank you. US President also vowed to defend Poland and Baltic states amid escalating Russian military activity.
President, will you help defend Poland and the Baltic states from Russia if Russia keeps escalating? Yeah, I would. I would. Nothing stopped recording, you know. Moscow rejected some accusations but remained silent over drone incursions near Romania. So eto na nga mga tol, no? Tulad nga nung kaninang panimula natin, 'di ba? Lahat ng mga nagaganap ngayon, lahat ng mga nangyayari ngayon, nakapaloob naman yan sa propesiya, sa hula, mga tol. Nagsimula, 'di ba, 1914 nung sumiklab yung unang digmaang pandaigdigan. Tapos 1940s naman mga tol nung pangalawa. So after ilang dekada, mauulit ba? No, mauulit ba etong pandaigdigan na labanan na to? Na kung saan ang teknolohiya ng tao di hamak na mas malayo na ang narating kumpara sa dati. Kung yung World War II mga tol, Amerika pa lang ang merong atomic bomb. Ngayon hindi lang sila nag-iisa. Napakarami na nila mga tol. Kahit etong Russia may pinakamarami sa lahat eh. So kapag ganun na nangyari at umabot na nga sa sukdulan yan at gumamit na sila ng mga nuclear bomb nila, naku po, ano na ang sasapitin ng ating mundo? Wag naman po sana. Pero mga kapatid, ito yung mga dapat na aware din tayo, no? Bukod sa mga balita na tungkol dito sa loob ng ating bansa, dapat alam nyo rin kung ano yung nangyayari sa ibang bansa. Baka magulat na lamang kayo mga tol, no? Nangyayari na pala yung mga bagay na ganito, wala pa kayong kamalay-malay. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.